Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala rin pang-unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi? Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Congratulations and happy anniversary sa inyo pong komunidad. Palakpakan natin ang Yahweh El Shaddai. Ilan taon na po? 32. Dito sa Vicariate ba ito o dito lang sa parish? Sa parish, no? At welcome po sa ating mga bisita mula sa iba't ibang mga parokya, iba't ibang lugar dito po sa tahanan ng Ama ni Jesus, asawa ni Maria, si San Jose. Yan. Kamusta po? Kamusta ang inyong mga puso? Pakiramdaman nga ang inyong mga puso. Yan ba ay punong-puno ng kagalakan o punong-puno ng bara? No, mahirap pag nababara ang puso, no, nai-stroke o kaya naman ay natitigok. At sabi nga, no, kailangan natin alisin ang lahat ng mga bagay na magpapabara sa tibok ng ating puso. Kaya mahalaga po, no, ang pinakasentro, no, ng ating buhay ay yung puso natin na katulad ng puso ng Yahweh El Shaddai, katulad ng puso ng Panginoon. Sabi po, no, 32 years. Marahil yung iba, no, sa mga ibang lugar, higit pa sa 32 years. Yung pinaka El Shaddai ba, ilang taon na?
40. 40, biro mo, halos kayo yung mga naunang communities, no, na nagpakalat, no, ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitipon bilang isang komunidad, no, ng El Shaddai. At kailangan ito magpatuloy. Kaya nga kailangan tumitibok lagi ang ating mga puso. Kailangan nag-aalab sa ating puso ang salita ng Diyos. Kasi yan yung lilinis sa atin. Yan yung para dumaloy ng maayos ang dugo sa ating katawan. Kailangan nagpapump yung ating puso. At sa buhay espiritual natin, ang patuloy na maglilinis sa atin ay ang salita ng Diyos. Kasi mababaliwala ang pagtataas natin ng kamay, pagtataas ng panyo, pagwawagayway natin. Pero yun nga, no? Ang panawagan sa atin ni Jesus, suriin natin, kamusta ba ang ating mga puso? Kaya nga sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang magbingi-bingihan. Kasi yun yung yun yung di ba, no? Yun yung mahirap kausap, yung nagbibingi-bingihan. Minsan, mas madali pang makausap yung bingi talaga. Ay to ay nga lang, nagkakaintindihan na, senyas nga lang, no? Nakukuha na kung anong ibig sabihin eh. Pero kapag ang isang tao, pinipiling magbingi-bingihan, ay kahit anong paliwanag mo, walang mangyayari. Kahit anong usap niyo, walang mangyayari. So, bawal ang bingi kay Yahweh El Shaddai. Sabihin niyo nga sa katabi, huwag kang bingi-bingihan. Sigurado? Amen ba yon? Amen kayo ng amen, ha? Sige, tingnan natin, ha? Sabi ni Jesus, ito yung mga nagpaparumi sa tao, no? Sa paningin ng Diyos. At sana nga, sabi, sikapin ninyong huwag tayong maging marumi sa paningin ng Diyos. Ang hilig kasi natin na gusto natin na makita tayo ng tao sa panlabas. Ang gusto natin, matuwa ang tao sa atin. Para bang laging hindi natin isinasaalang-alang, natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa ko? Natutuwa ba ang Diyos sa sinasabi ko? Kahit na amen ako ng amen. Kasi bilang bahagi ng komunidad, no, ng El Shaddai community, hindi lang tayo pataas-taas ng kamay kasi malinaw na mayroon tayong bahagi na dapat gawin. Mayroon tayong bahagi na dapat itulong sa ating pong komunidad. Mahirap kung asa lang tayo ng asa, himala tayo ng himala. Iba napagod na sa kakataob ng payong. Wala na ako nakikitang nagtataob ng payong. Meron pa ba? Meron pa ba? Di ba dati gano'n, di ba? No? Oh, saluki, saluhin ang biyaya, ang grasya. Taob naman. Kasi pagkataob o pagkakuha, ano nangyayari? Ano ba nangyayari sa atin? Ngayon, nandito tayo. Nagtitipon-tipon tayo ngayon. Na sana nakikinig tayo sa salita ni Jesus. Kaya lang bukas, kanino tayo makikinig? Ha? Uy, tamo, nagbibingi-bingihan na. Di ba, no? Kung hindi mo nagbibingi-bingi, nagtutulog-tulugan na. Kasi, ulitin natin, ha? Sabi ni Jesus, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na una, makiapid. Sabihin nyo nga, makiapid. Why, bakit gusto nyo ng divorce? Ha? El Shaddai yan. Magnakaw, pumatay,
mangalunya, mag-imbot. Ano pa ba? Gumawa ng lahat ng kabututan katulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri. Lahat yan sa loob ng gagaling. Kung mayroon tayo niyan, kung hindi natin naalisin yan, lalabas yan sa atin. O, sinabi naman dito. O ngayon, Yahweh El Shaddai, Amen, Amen. Bukas, Mayor, Mayor, Mayor. O kaya naman, Senator, sige, punta naman, doon naman. Ngayon, nasa simbahan. Bukas, nando doon sa plaza, nando doon sa gymnasium. Palakpak ng palakpak para kay Mayor. O kung sino man yung mga politiko na magbabayad. O ano ang ginagawa natin? Ano, niloloko natin sarili natin? Ngayon, El Shaddai, taas ang kamay. Bukas, taas tayo ng kamay doon sa taong magnanakaw. Doon sa taong anti-life. Doon sa taong... O, ano ba talagang nalaman ng puso natin? Dasal tayo ng dasal sa kay Yahweh El Shaddai. Lord, sana magbago ang buhay namin. Sana guminhawa ang buhay namin. Sabi ng Yahweh El Shaddai, binigyan na nga ng pagkakataon eh. Kaso pinili pa rin magnanakaw. Bingihan na naman yung katabi ninyo. Sige. Ano ba talagang ginagawa natin dito? Kung ayaw naman natin makinig sa salita ng Diyos. Tayo ang nagpapahirap sa isa't isa. Kasi hindi naman yung, okay lang yan. Ako lang naman to eh. Di ba? Isa lang naman ako. Boboto ko na yung kahit magdaraya siya. Total, nagbigay naman siya sa akin ng bigas. Dilata. 500, 300. Okay na yan. Kahit isa lang ako eh. Ang daming miyembro na El Shaddai. Hindi ginampanan ng tama. Hindi ginawa ng tama. Kaya nga, di ba, sa unang pagbasa, kabilin-bilinan ng Panginoon. Lahat pwede niyong kainin, maliban lang doon sa puno. Isang puno doon ng mabuti at masama. Huwag niyong kakain. Kaso, kantigas ang ulo ng tao. Kalaunan, sinuway. O ano, puro tayo, amen, amen lang tayo, amen, amen. O, pagdating na sa ating responsibilidad bilang mamamayan, wala na. Magiging makasarili na lang ang ating atupagin. Hindi, sayang kasi itong 1,000 na ito, sayang yung 1,500. O isang araw lang, di mo na inisip yung 3 taon, 6 na taon. Yung iba na talagang nagsusumikap. Asa ka na lang na asa ng tupad. Amen. Yahweh El Shaddai, amen. Ang tagal naman ng ng pensyon. Huwag natin lukuhin ang sarili natin. Tingnan niyo mga mukha ng katabi ninyo. Nakasimangot na. Father, anniversary, Father. Itong mensahe, ngayong anniversary, na lagi nandoon sa konteksto. Ano bang sitwasyon natin? Laging binibigay ni Jesus kung ano ang dapat natin gawin. May bahagi tayo sa ating komunidad. Hindi lang tayo sa pangalan ng Yahweh El Shaddai. Kasi hindi automatic, miyembro ka ng El Shaddai, sa langit ka mapupunta. Hindi nga rin automatic na dahil pari ako, sa langit ako mapupunta. Kaya nga ngayon, sinusuri sa atin, kamusta ang ating mga puso? Baka kailangan na nating linisin. Alisin ang lahat na nagpaparumi sa atin. Kahalayan, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Baka marami tayo niyan. Baka napupuno na yung ating puso.
Wala naman po susunod na misa hanggang alas 10 po tayo dito. Kasi sigla-sigla nyo, no? Saya-saya, ganyan, no? Pero hindi kasi dito eh. Yung pagkatapos nito, paano mo gagampanan ang iyong misyon, ang iyong responsibilidad bilang miyembro o bahagi ng pamilya ng El Shaddai Community. Hindi pwedeng wala kang pakialam. Hindi pwedeng ayaw mong mangialam. Misyon ng bawat isa sa atin. Nang sa ganon, yung panalangin natin na umahon tayo, na gustong-gusto naman ng Panginoon na guminhawa ang ating buhay, pero ang desisyon nasa sa iyo, nasa atin. Yung kalayaan natin, magdesisyon, alam mo ang tama at mali, ang mabuti sa masama, pumili ka dyan. Alang, hindi naman pwedeng nasa El Shaddai ka, tas ang pinipili natin ay ang masama. Dahil ang Diyos ay mabuti. Nag-uumapaw sa kabutihan ang Diyos. Kaya nga tayo nandito dahil sa kabutihan ng Diyos. Handa siyang linisin ang bawat isa sa atin mula sa ating mga karumihan. Pero muli, ang paalala sa atin, sikapin natin na tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos. Amen.